Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na ilayo. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, pagpilitin natin ang sarili natin at nawalan na ugali. Sasay ka sa atin ang lahat. Panahon na magbabago, at magmunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Langit magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa gusto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang manlilihan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka,
linis na, kasama tungo sa pagulong ng bansa. Kasama tungo sa pagulong ng bansa, ng bansa, ng bansa. Magandang buhay, Magandang ani, Central Luzon, buhay na buhay. Ito po ang Masaganang Kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ito po ang pinakabagong programang gigising sa inyo tuwing araw ng Martes at Biyernes sa oras na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ako po ang inyong radio teacher, Jello. At ako naman po ang inyong radio teacher, Mehmet. At maaari niyo po mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dingalan. At syempre para sa mga nanonood sa atin online, maaari nyo rin pong mapanood ang aming official Facebook. Maaari nyo kami mapanood sa aming official Facebook page na ATI Central Luzon. So tutok lang po sa aming mga post and mga announcement para malaman nyo and makita nyo kung naka-live na ba kami or hindi pa. Katuwang rin po natin dito sa ating programa ang Department of Agriculture Regional Field Office 3, Philippine Coconut Authority at ang Provincial Government Unit ng Aurora. At syempre binabati na rin po natin yung mga kasama at katuwang natin sa programang ito. Nabanggit na nga po ng ating ni partner Jello yung mga katuwang na ahensya natin. So unahin na po natin ang Center Director ng ATI Central Luzon na si Dr. Joey A. Bellarmino, ang Regional Executive Director ng DARFO 3, Dr. Eduardo L. Lapus, ang Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authority Region 3 and 4B Office, Mr. Dennis D. Andres, ang Governor ng Province ng Aurora na si Honorable Reynante A. Tolentino at ang kanyang Provincial Agriculturist na si Sir Arnold A. Novicio. So, mamaya po pag-uusapan natin ang tungkol sa CFIDP component number 4. So, ano nga ba itong component na ito? So, mamaya po may makakasama tayo from DARFO 3. So, tutok lamang po, wag aalis, magbabalik po ang Masaganang Kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At yan ang Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig at matuto on air. Dito lang sa Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik po ang Masaganang Kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Para sa ating mga tagapakinig, ihanda lamang po natin ang lapis, ballpen at papel at sabay-sabay matuto, makinig at mag-aral dito sa ating episode 9. At muli po, maaari nyo po mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dingalan. At syempre sa ating mga farmers na nag-Facebook or hawak ang kanilang phone at nanonood, maaari nyo po mapanood ang aming official Facebook page na ATI. Maaari nyo po mapanood ang aming programa sa aming official Facebook page na ATI Central Luzon. Ayan. At sa ating pong unang talakayan ay mayroon po tayo makakasama. Siya po ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Agricultural Biosystems Engineering. Isa po siyang Agriculturist 1 ng Department of Agriculture, Regional Field Office 3. I-welcome po natin si Mr. Roy Anton P. Garcia. Ayan. So magandang umaga Magandang po, umaga, sir. sir. Welcome po dito sa aming programang Masaganang Kukubuhayan. Ayan. So syempre bago tayo tumungo sa ating talakayan ay baka meron po kayong gustong batiin or banggitin na tao dito sa ating programa. Yun po, bago po tayo magsimula ay gusto ko lang pong bumati ng isang maganda at pinagpalang umaga sa ating mga tagapakinig sa kanilang bahay at sa ating mga magsasaka ng Region 3. Gusto ko rin pong batiin ang Department of Agriculture Regional Office 3 at ang aking mga kasamahan sa High Value and Development Program. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan, so magandang umaga sir. Sa mga binati din ni sir, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon po, umaga ay tatalakayin natin ang tungkol sa intercropping technology. So ito po, tama po ba sir, itong intercropping ay nakapaloob sa CFIDP Program Component 4. So ano po ba yung CFIDP Program Components sir? Yung component number 4. Ang program component number 4, ma'am, is about community-based farm enterprise development, which focus the rehabilitation and improvement ng mga farm. And nakapaloob po dito ay hindi lamang intercropping, ma'am, which is kasama din po yung integration ng native poultry and livestock and dairying na susuporta sa ating mga magsasaka na coconut farmers para matulungan po natin silang mapataas ang kanilang kita, mapataas po ang productivity ng kanilang farm, and also mapataas po ang efficiency ng paggamit ng kanilang lupa. Ayan, so hindi lang isa ba tama sir ang Yes, nandito? ma'am, hindi lang po isa ang focus ng component 4 nito, ngunit focus niya po lahat, almost, pati po ang mga animals, poultry, kasama po dito sa napapaloob sa component 4. Ayan. When it comes naman sir sa poultry, sino-sino po ba yung mga ahensyang dito? Poultry, bukod sa poultry yung animal na pangkalatan, sino-sino po yung mga involved dito? With this component, ma'am, meron po tayong tatlong ahensya ng gobyerno na nag-implement or implementing agency for this program. Una po ang Department of Agriculture under High Value and Development Program. Doon po pumapasok yung intercropping of cacao and coffee. So basically po sila yung hahandle sa mga programa or activity na makakatulong sa ating mga magsasaka regarding with their intercropping. And next po, we have the National Dairy Authority. Doon po pumapasok yung integration ng dairying sa mga farm ng ating mga magsasaka. And lastly po, kasama din po natin ang Bureau of Animal Industry. Doon po napapaloob yun sa mga poultry and livestock. Ayan. So, nabanggit ni Sir na dito sa Program Component 4 ay hindi lang tungkol ito sa intercropping technologies but also dito sa mga farm animal integration. Pero ngayong episode na to ay mas pag-uusapan natin ang tungkol sa intercropping na technology. So, nabanggit nyo nga sir na siyempre kasama ito sa ating CFIDP Program Component 4. So, ito ay pinaghati-hati into may mga budget allocation. Ano po? Tama po ba? Or, Yes, ma'am. so, ngayon tutungo na tayo sa intercropping Yes. technology. So, ano nga ba? Dahil po na-discuss na po natin ano ba yung component 4 para sa CFID program, sir, ano naman po ang intercropping at bakit po ini-implement ito ng HVCDP or High Value Crops Development Program? So, ang intercropping po ay isang activity or practices ng ating mga magsasaka kung saan po ay nagtatanim sila ng ibang halaman or ibang crops maliban po dun sa mga existing crops po nila na nakatayo sa kanilang farm. So, with this, yung high value po ay ini-implement niya itong program na to dahil we have so much success story na gumanda po yung kita, gumanda po yung land use efficiency ng mga farmers by doing this intercropping. So, para po ma-achieve po natin ang ating layunin na matulungan ang ating mga magsasaka, ina-encourage po natin sila or ini-implement natin itong program nito para matulungan ang ating mga magsasakang mag-intercrop sa kanilang mga farm. Kumbaga talagang aim natin mapataas, hindi lamang for more on production kasi mas maganda yung kita ay mapataas pa natin. Yes, Ang sir. kinaganda sir pala ng intercropping, gaya ito po na sinabi ay may dalawang crops kayo ng pwedeng itanim. May mga halimbawa bigyan lang po example, halimbawa potato and onion, pwede po ba sila or kailangan naka-specific po na kailangan tugma sila ng characteristic or tugma sila dapat ng nutrient na nakukuha para po maging intercrop po yung dalawang agricultural crops po? Actually, sir, hindi lang po coffee and cacao ang ginagamit ng mga magsasaka sa pag-intercrop nila. Marami din po silang ibang crops na nilalagay or ginagamit as their intercropping crops. But kung titignan po natin sa mga requirements or kailangan ng mga halaman
parang mas suitable po yung gamitin pag-intercrop ang coffee at cacao sa coconut dahil medyo hawig po sila ng kailangan para mamunga at mabuhay ng maganda. Ibig sabihin, sir, hindi talaga, halimbawa, kailangan talagang mas angkop pa rin talaga kung ba yung combination ng dalawa para mas maging maganda yung produkto na makukuha. Halimbawa, sinabi niyo po kanina, coconut and cacao, ay coffee and cacao para sa isang farm ng kumbaga sa coconut ay yun dapat ay baga may magandang combination, hindi lamang Yes, tayo sir. magkasabi, hindi pwede natin pagsamahin itong isa na to. Kumbaga, kailangan pa rin talaga siya ng Yes, sir. combination. Choosing po kasi ng crops na gagamitin natin sa pag-intercrop, dapat po kino-consider din natin yung establish po kung ano pong nakatanim sa ating farm. So, basically, titingnan po natin kung anong crops yung kahawig na kailangan ng existing crops natin para mas masulit po natin yung mga pataba, yung lupa natin sa pagtatanim. Ayan. So, saktong-sakto talaga siya, no? Kumbaga, itong ginawa nung ginawa ang ating CFIDP ay talagang ang nilagay na nila or ang ini-implement na yung pag-intercrop talaga ng coffee and coconut kasi yun talaga yung dapat sundin kasi mas swak. Yes, Tama, ma'am. sir. Ayan. Masakma po siyang gamitin na intercropping crops sa ating mga coconut farmers. Ayan. So, sa mga coconut farmers po natin, kumbaga, binuo itong CFIDP natin ng sobrang smooth. Kumbaga ay hindi na natin kailangang magtanong ng sobra-sobra kasi ito ay dinesign para sa atin. So, planado. Kaya, ang nilagay nila na kailangan i-intercrop natin ay yung coffee and yung Cacao. cacao at coconut tuloy. Ayan, coffee and cacao. Ayan. So, sir, bakit naman po, dito po sa, natin, sa region, dito sa Region 3, specifically, syempre sa Aurora, yun yung mga, doon maraming coconut area. Ano po yung mga ini-intercrop natin doon sa area ng Aurora? Based po dun sa pagbisita ko po nung nakalipas na buwan, napagtanungan ko po yung ibang farmers ng coconut doon kung ano pa po ba yung nilalagay nila between their or sa mga available spaces po ng coconut nila. Meron po doon na isang farmer na nagsabi ng sinubukan niya daw po yung luya. Luya po. Yes, luya, sir. Pero sa pagdaan nyo po, makikita nyo naman po na marami na pong nag-intercrop na ginagamit yung cacao and coffee as their intercropping crop sa kanilang mga taniman ng niyog. Ayan, so ayun, meron palang nag-intercrop ng luya doon upon your visit, sir. So when it comes naman po doon sa mga pinamimigay natin, nabanggit nyo naman na nag-visit kayo doon sa area ng Aurora. Ano po yung mga variety na pinamimigay nyo po doon sa area natin sa Aurora? Marami na po bang pinapamigay na coffee or na cacao? Sa variety, ma'am, ng mga pinamimigay namin, sa cacao variety po, BR25, UF18, ICS40, K1, and K9, yung mga variety na pinipili namin or minamandato ng CFIDP na ipamigay sa ating mga magsasaka. And sa variety naman po ng kape, nakapamigay na po kami doon ng variety na FRT11, FR07, FRT23, and FRT65. So ito pong variety ng kape na to ay mas kilala po sa species na coffee, Senephora, or sa locally term po ay Robusta po. Ayan, so Robusta pala. So, for sure, marami naman kayo nabigyan. So, siguro mga ilang farm. Pero buong area ba or hindi naman? Actually, ma'am, hindi ko alam yung exact number na pamigay namin, but ang goal po namin within 5 years, the span of 5 years po, ay makapamigay po kami ng seedlings na matatamnan po ang 5,000 hectares for coffee po and 7,300 hectares for cacao naman po. Ayun, so marami-rami na rin. Siyempre, matagal pa naman itong magraran yung ating
CFIDP. So hopefully makapagbigay tayo ng maraming seedling ng coconut and cacao dun sa ating mga coconut farmers dyan sa ating mga magsasaka ng niyog, di ba? And dagdag kita rin para sa kanila. Bukod ba, sir, sa pagbibigay po natin ng seedlings sa Aurora? Kasi po, ang bukod po sa Aurora ay ang Bataan at ang Zambales din po kasi isa sa mga production din po ng coconut. Nakapagbigay rin po ba tayo ng mga seedlings sa kanila or more on sa Aurora pa lang tayo nakakapagbigay? As far as I know, sir, more on nakafocus sila ngayon sa Aurora, which is kasi doon para yung central Yes. production po natin ng coffee and cacao. Yes. Ayan. So yun nga, di ba nung opening din natin nabanggit ng ating Senadora Cynthia Villar na doon natin mas tutuunan na Prioritize, oo. kasi sabi nga ni Senator ay napakalawak ng Aurora. Yes. Ayan. Lalo na pag bungad pa lang talaga ng Aurora, makikita mo talaga yung mga niyogan sa paligid, di ba? Puro niyog. Yeah. Ano puro niyog dito? Kahit dun sa kasi di ba nabanggit sa ang coconut ay nabubuhay malapit sa Dagat, sa sa mga tubig, dagat. oo. Although ang bungad ng Aurora ay Maria Aurora, hindi ng parang medyo malayo pa sa dagat. Pero may makikita ka ng coconut na mga puno. Yung mga coconut trees. Na Dun tumubo pala. lang mismo sa mga gilid, Oo. pero talagang may mga farm talaga kung saan yung production mismo ng coconut. Oo, pero marami pa rin tanim na coconut Yeah. dun sa kanila. Anong matanong ko lang, sir, para syempre, ano bang favorite na product ng coconut? Yeah. Coconut, ano yung tawag ito, buko pie, choco flavor. Since ang usapan natin ay coconut and intercropping na. Pati sa mismo byproduct, kaya kailangan mag-intercrop ng mga Ayan. Siyempre matanong ko lang, sir. Anong last visit namin, ma'am, natikman po namin yung product ng Aurora na parang buko pa siya pero may with twist. Pandesal po yung nasa loob po siya ng pandesal. Buko roll or buko pandesal na napakasarap, ma'am. Parang yun na yung favorite kong product ngayon ng buko or coconut. Ayan. Bago sa pandinig ko yung buko pandesal, pero yung buko roll, matagal na ba na nating na Yes. Ay, baka meron ka po pwede pang idagdag, sir, tong na po pwedeng sabihin tungkol dito sa pinag-uusapan natin na ano ba yung intercropping or ano pa yung mga nakapaloob dito sa intercropping technologies na under ng CFIDP program component 4. So, sir, kanina nabanggit nyo na kayo ay bumibisita, nagkakaroon kayo ng site visit sa Aurora, no? At matanong ko lang, sir, ilan na po ba yung napamigay natin or marami na po ba yung naipamigay natin sa mga coconut farmers natin na mga crops na pwede nilang i-intercrop sa kanilang mga taniman ng niyog? As of now, ma'am, I don't have yung eksaktong number po kung ilan na po yung napamigay namin. But meron po kaming target within 5 years na makapamigay po ng coffee seedlings na matatamnan po ang 5,000 hectares. And for cacao naman po, ang target namin is 7,300 hectares. And na-assure ko naman po at alam ko pong mamimit namin itong target namin nito within the 5 years of period. Yes. For sure yan, sir, matatarget sa 5 taon na yun. For sure yung mga seedlings kung maging productive lang talaga, tas maging ating mga coconut farmers ay makita talagang yung contribution or cooperation nila ay talagang for sure ay yung 5 years na yun, baka 4 years pa lang mashoot nyo na yung pinaka yung inyong target talaga. Ayan. So, ayan. So, marami ng although hindi natin na hawak yung data, marami na yan for sure. Although, meron pa tayo mga ilang taon pa para i-implement ang ating CFIDP. So, sir, nabanggit niyo na ba kung ano yung mga species, mga variety na pwede nating maibigay sa kanila or yung mga natanggap na nila sa kanilang area? So, yung mga variety naman po na pinamimigay ng department or ng program na high value, for cacao po is BR25, UF18, ICS40, K1 and K9. And for the variety naman po ng coffee, yung napamigay na po natin is
FRT11, FRT07, FRT23, and FRT65. So this kind of variety po, mas kilala po natin tong variety ito na Robusta. So this Robusta po ay yun yung ginagamit natin for espresso and instant mixes. So basically yung mga 3-in-1 po na kape na iniinom natin made of Robusta species po. Yung pala, kumbaga tayo kasing mga Pinoy, basta uminom lang tayo, alam namin kasi natin. Doon po ba, sir, mabanggit ko lang yung kaping barako? Maaari po bang siya magamit doon? Ano saan po ba siya kind ng, o saan ba siya malapit na variety kung So, sakali? Yung kaping barako, sir, iba siyang species. Under siya sa Liberica. And design po talaga siya bilang gawing kaping barako dahil meron po siyang strong flavor and sharp aroma. So kung gagamitin po na instant mixes to, baka medyo umiwalay po yung lasa niya at saka yung aroma niya sa pag-mix na sa mga ibang mixtures. Alright po, sir. Ayan. So, may na-encounter ka na ba, partner, ng mga di ba napunta tayo? Yeah. Kayo pala, meron ka na-encounter na nag-intercrop ng coffee or ng kakao pa lang? As of kasi ng first time kong wax na Aurora nun, kumbaga, may pinuntahan kami mga field ng farmers, especially yung production ng coconut. Hindi pa ako nakakita na specific na nag-intercrop pagdating sa ganito. Tapos di pa rin ako nakita ng field talaga na may intercropping na nagkatabi yung cacao at yung cacao at coffee. Yun. So, syempre may mga hindi naman din kasi lahat ng farmer ay siguro hindi lang natin nakita yung taniman nila. So hopefully makakita tayo ng mga nag-intercrop kasi hindi pa ako nakita ng nag-intercrop din sa may gawing Aurora. So wala naman tayo ayun nabanggit nga ni Sir yung mga pinamimigay nila o nire-require para sa ating programa CFI-DP na mga variety ng coffee and coconut. So kung may mga katanungan po kayo tungkol sa mga variety, so kung paano magtanim, ay mamaya po i-discuss sa atin yan ni Sir. O ngayon, i-discuss na sa atin ni Sir kung paano nga ba natin may intercrop or paano tayo magtatanim ng karagdagan pang crops dyan sa ating taniman ng niyog. So paano nga ba, Sir? Pwede niyo po ba ang turuan? Ay, So, sila din. Sa pag-intercrop sa ating mga niyogan, meron dalawang pattern po na ginagamit ang ating mga farmers or dalawang pattern na pwedeng gamitin ng ating mga farmers. So basically po kasi ang spacing po ng ating mga coconut ay nag-range sila ng 8 to 10 meters from each other. So with that spacing po, pwede silang gumamit ng square pattern. So yung square pattern po yun, bali ang mangyayari po, between dalawa pong coconut is pwede kayong magtanim ng dalawang coffee or dalawang cacao. And other pattern po na pwede nilang gamitin is triangular pattern. So this triangular pattern po, between po ng dalawang coconut, pwede silang mag-intercrop ng dalawang coffee and isa pa po sa taas ng dalawa. So ganun po siya nagiging triangular pattern. So, sa nabanggit ko sa pagitan ng dalawang coconut, ito si coconut 1 tama, or Yes, si coconut 2, doon sa pagitan nila, kailangan din dalawang crop. Tama Yes, ba? ma'am. Yan. Yes, So, kailangan yung dalawang crop na doon sa pagitan nila ay isang crop lang, hindi magkaiba. Halimbawa, merong coffee, merong coconut, ay coffee or cacao dapat. Kung cacao lang. At kung coffee ay coffee lang. Yan. So, para sa ating mga coconut farmers, isang crop lamang po. So, mamili tayo. So, sila ba yung namimili or kayo? Yes ma'am, based pa rin po sa mga farmers po natin yan kung ano mas prefer nilang gamitin as intercrop crops. Ayun. Ibig sabihin po dito sa square part dapat ay tawag common yung divided po ng mga seedlings po. Yes. Kasi nga naka-square. Di tulad ng triangular talaga na naka-triangle yung pagtatanim nila na between 2 coconuts tapos 2 cacao tapos meron sa pagitan ba yun sa taas? Yes sir, Na- para mag-form sila ng Triangular, di ba? Kumbaga sa pattern naman po sir ng floor plan po ng floor plan po ng farm po. Paano po yung magiging espasyo po nila? Hindi naman po sila nagkakagulo. O kailangan mag-stick lang po. Kung square pattern lang po or Yes, pwede naman. sir, mas maganda mag-stick sila dun sa
kung anong pattern ang gagamitin nila para ma-maximize nila po yung area na pagtatamnan nila. Kasi sir, siguro ang pangit naman po kung Oo. nagkaroon ng square tsaka triangle, baka magkaiba-iba na yung pagtanim at Yes, sir. pagtubo ng mga alright, ng mga agricultural crops natin. Ayan. At syempre, kaya i-take note po natin sa ating mga farmers na gustong mag-intercrop. Ang tama ba, sir, ang pagitan dapat ay 3 meter by 3 meter? Tama ba, sir? Yes po, ma'am. Pero nakadepende pa rin po yan, ma'am, kung anong species or anong variety yung gagamitin nila as their intercrop plant. Kasi for nagbe-base po sila, ay nagre-range po kasi yan either from 2 meters to 4 meters po. Depende sa variety ng crops na pinili nila. Ayan. So, meron po pala tayo, hindi lang tayo basta-basta magtanim. Kasi di ba pag yung coconut, sir, pag tinanim, halimbawa maliit mo pa lang siyang tinanim, kailangan malayo talaga yung Yes, po. pagitan para pag lumaki kasi ang coconut. Sobrang ang dami ugat na, tapos yung trunk mismo na, Para sobrang laki. mai-consider din, sir, yung sunlight, di ba? Kasi since meron tayong intercropping, kailangan meron din siya ma-absorb na sunlight. Sunlight parang maano din yung marami Yes, yung po. yung Magkaroon po siya ng dahon, magkokos ng shadow or hindi matatamaan ng sinag ng araw. Ayan. So marami-rami na yung napag-usapan natin tungkol dito pa rin sa ating intercropping technology. So mamaya po, babahaginan pa tayo ni sir ng iba pang usapin naman. Siyempre, tungkol pa rin sa ating intercropping technologies. Huwag lamang po kayong aalis dahil magbabalik po ang Masaganang Kukubuhayan na Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig at matuto on air dito lang sa masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik po ang Masaganang Kukubuhayan na Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay tinatalakay pa rin natin ang tungkol dito sa CFIDP Program Component 4. Dito nga ay dito sa component na ito ay meron tayong naka-under na tatlo, no? Meron tayong intercropping, yung yung sa may poultry and yung sa basta livestock, yung sa farm animal integration. At syempre, dito sa ating episode 9, pinag-uusapan natin ang intercropping technology. So, under nga na ating program component 4 ay meron tayong dalawang crop. Tama ba, sir, na pwede nilang i-adapt sa kanilang mga coconut farms. Yun ay yung cacao and yung coffee. Ayan. So, meron ako naisip na gusto kong na product pagdating since meron tayong intercropping. Kung ako ay magkakaroon ng coconut farm, so, siguro gusto ko mag-intercrop ng cacao. Tapos mag-i-invento ako ng produktong buko pie na May chocolate flavor. Alright. Ayan. Parang wala pa ako nakikitang ganun, kasi buko flavor pa lang. Yeah. Ayan. So, tumungo na tayo sa ating tatalakayin naman ngayon. Sir, matanong ko lang, pagdating dito sa pagtatanim natin ng coconut, meron ba itong mga temperature requirement? Ganun. Of course, ma'am, yes po. Lahat naman po ng crops natin ay may nire-required na temperature and other factors para sila yung mabuhay or lumago sa kanilang pagkatanim. So, ito rin siguro yung, ito rin yung isang dahilan kung bakit ito yung required na crop ng CFIDP na gamitin as intercropping crops sa ating mga niyog dahil ang coffee and cacao po is almost the same or magkakalapit po yung mga plant requirements nila para lumago at mabuhay sa kanilang pagkakatanim. Sa temperature po na nire-require ng coconut, nagre-require po siya ng 24 degrees Celsius up to 29 degrees Celsius. While naman po ang ating cacao ay nagre-require po siya ng 18 degrees Celsius to 32 degrees Celsius.
And sa coffee po is 10 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Kung titingnan po natin ma'am, ang mga temperature na nire-require ng coconut, coffee at cacao ay medyo magkakahawig. So, possible silang tanim sa isang area na magkakasama at mabubuhay talaga sila. Kumbaga may compatible yung tatlong agricultural Yes, sir. crops para mas maganda yung intercropping nila, di ba? Yes, sir. Ayan. Also ma'am, one other reason bakit mas maganda yung coffee and cacao sa nagamitin ng ating mga magsasaka as intercrop. Kasi po ang coffee and cacao ay nabubuhay po sila kahit konti lang po yung sunlight na nare-receive nila. So, alam naman natin na mataas po yung coconut and medyo lumalabong po siya. So, nakukover niya yung area sa baba na hindi natatamnan, which is applicable pa rin sa coffee at cacao para sa sila ay mabuhay. Ayan. So, ayun nga, nabanggit ni Sir na medyo parang dahil sa mga dahon ay merong mga shade, di ba, Yes, na ma'am. mahihirapan yung mga crops natin na mag-grow. But then again, syempre, dun sa mga nakaraang episode natin dun sa good agriculture practice na binanggit sa atin ni Sir Roel ay syempre, since kailangan din kahit papaano naman ang sunlight ng ating tanim ay syempre yung mga tuyong dahon, inaalis natin yan. So kasama yan sa pagme-maintain ng ating mga farm, especially na ating mga coconut farms. Ayan. So meron po kayo itadagdag, sir. Sa rainfall naman po na kinakailangan ng ating mga crops na coconut, cacao, and coffee, magkakahawig din po sila ng water requirement na nire-required. Nangangailangan po ang ating coconut ng 1,500 up to 2,500 millimeter ng water. And for cacao po is 1,250 and up to 2,800 millimeter. And for coffee is nagre-required po siya ng 2,300 millimeter. So, pati po sa total rainfall or water requirement na kailangan nila ay magkakahawig sila. So, kung magpapatubig po tayo, saktong-sakto po na pagkailangan na po ng coconut ng tubig, kailangan na rin po ng ating mga crops na mapatubigan din. Ayan. So, since nadagdagan doon sa taniman natin ng nyog, hindi lang nyog ang nabubuhay. So, meron tayong iba pang crop, yung coconut, yung cacao or yung coffee. So, parang karagdagang karagdagang pangangailangan ng tubig. Hindi lang ng tubig, pati ng mga mga nutrients, mga fertilizer, tama ba? Pero in terms po ng scheduling nyo ng pagpapatubig, hindi rin pa rin magbabago, ma'am. Parang matadagdagan lang po yung number of days or number of liters of water po na ipoprovide nyo sa area. Kasi magkakasabay-sabay din po silang yung schedule po ng kanilang pangangailangan ng tubig. Sir, may karagdagang katanungan lang mo patungkol po kasi di ba po kasi hindi naman po kasi masyadong matakaw, tama ba Yes. ang coconut natin. In terms po sa ganito, kasi po ang coconut po natin kumbaga prone po sila sa tag-init. Meron po bang seasonal na kailangan magtanim lang ng coconut together with the intercropping po ng cacao at ng coffee po? Or anytime po maaari po yung mga coconut farmers natin magtanim at mag-intercrop po? Yun nga po ay natalaki natin patungkol sa weather na maaring adapt ng coconut, coffee, and cacao. Patungkol na rin sa mga rainfall o yung talagang sapat na tubig na kinakailangan ng mga ganito agricultural crops. Ngayon naman sir, pagdating naman po sa income generated naman. Kasi di ba po, once po na alone lang yung coconut at kasi yung pinagkaiba ng mag-isa lang yung coconut in terms sa intercropping, gaano po tumataas yung profit or income ng mga coconut farmers natin sa nagtanim lang ng simple coconut kaysa sa mga nag-i-intercrop po together with the cacao and coffee, sir? Yes. Based sa data na hawak ko ngayon, from year 2004 pa to, but nakikita ko dito na yung benefit ratio po ng pagtatanim ng cacao alone compared sa intercrop ng coconut at cacao, dumadagdag po ang kita ng magsasaka natin into a ratio of 3.43. So, kung magtatanim po ang ating mga magsasaka ng coconut alone lang, ay pwede silang kumita ng net income na 21,050 pesos. Pero pag nagtanim sila ng coconut and nag-intercrop po sila ng cacao,
pwede po silang kumita ng net income na combined sa coconut at cacao na 116,161 pesos. So, makikita natin doon na meron pong difference na ratio na 3.43 increase sa kanilang kita. Yun. Ang kinaganda nga partner and sir ng pag-i-intercrop together with the two agricultural crops like the sinabi natin, coffee and cacao, ay mas may kita naman natin from 21,050 pesos ay nag-up siya into 116,000, di ba? Ganon kalaki yung talaga magiging impact once na nag-focus or mas talagang tinignan natin yung pagkakaroon ng intercropping patungkol sa ganitong proseso. Kaya sa mga coconut farmers natin dyan, ay ang ganda palang benepisyo at benefit ng ganitong pagkakaroon ng intercropping, lalo na kung meron tayong malalaking sakahan patungkol dito sa coconut farming, di ba? Gaya nga ng sinabi, sir, ang laki agad ng talon, ng presyo ng net income na maaari nyo makuha sa pag-ani at pagpuproduksyon ng pagniniyugan at pagkokoprahan sa inyong probinsya. Ayan. So, nabanggit na nga din ni Sir ang profit or yung maaaring kitain ng ating mga coconut farmers sa panonood nitong SOA CFIDP, siguro sa mga palas episode na ano po, wag po nating kakaligtaang panoorin ang episode patungkol sa farm enterprise. So doon mababanggit ng ating resource person kung gaano kalaki yung ma-earn natin na kita when it comes sa intercropping ng cacao and ng coffee. So, andyan din yung mga value chain. So, wag nyo lamang i-skip kasi kailangan mapanood nyo to ng tuloy-tuloy. Nang sa ganon, malaman natin na ito pala yung benefit na ating programa na CFIDP, especially nitong SOA CFIDP natin. So, sir, meron pa ba kayong karagdagan na pwede natin mabahagi when it comes naman sa mga plano ng HBCDP office? Yes, regarding naman tayo sa mga plano or strategies na formulated at nakalagay dito sa component 4, under sa HBCDP or sa pag-i-intercrop, nag-develop sila ng 3 strategies na kailangan ay matarget nila at ma-accomplish nila within 5 years. And I think napakaganda na nag-develop sila ng strategy nila nito para alam nila kung saan sila patungo at meron silang daan at iisahin daan nila patungo sa kanilang ginagawa pang araw-araw sa pag-implement nitong program na to. So, to start, ang unang strategy na napapaloob dito sa component 4 is to rehabilitate or rejuvenate a total about of 2 million coffee and 3 million cacao trees na already intercrop under coconuts. So for this one, marami na po kasi tayong mga farmers na nag-intercrop na ng coffee or cacao sa kanilang farm. For this strategy, ang goal po ng ating programa or ahensya ay bigyan ng suporta yung ating mga Coconut farmer. ang ating mga local farmers or mga coconut farmers na meron na agad or nagtanim na ng mga coffee nila or cacao as intercrop. Pangalawa po ay layunin din po ng HBCDP na expand po ang coffee and cacao intercropping na sa pag-encourage ng ating mga farmers or coconut farmers. And priority po nila na makapagtanim pa ng 5,000 hectares for coffee and 7,300 hectares for cacao. Na which is nabanggit po natin kanina na nung tinanong tayo ni Ma'am Mamet about doon sa kung ilan na po yung number of seedlings na napamigay natin sa region. And lastly po, hindi lang po nakatuon yung pansin ng ating programa sa mga halaman. Meron din po siyang goal or project for the infrastructures. So, goal din po ng programa na makapagtayo ng 223 cacao and coffee nurseries na magpuproduce ng 10,000 seedling per year. And may additional din po silang goal na makapag-provide po sila ng training sa mga coconut farmers natin regarding with this production po ng coffee and cacao and also sa post-harvest and processing po ng kanilang mga products
Ang target po nila over the 5 years is makapag-train po sila ng 80,500 coconut farmers. And tinatarget din po nila na magkaroon po ng certified learning sites na certified po ng ATI. 140 learning sites po ang kanilang target, and nagta-target din po sila ng 110 post-harvest and processing facility na ma-establish para makatulong sa ating mga magsasaka. Ayan. So, in a span of remaining years, so marami-rami na yan. So, katulad nga ng mga nasabi ko sa mga nakaraang episode, so kung sa iba ay parang kakonti pa Konti lang lang. yan. So para sa amin ay marami na, malayo-layo na yung narating ng ating programa CFIDP. So meron ka pa bang po pwede maidagdag, sir, about dito sa ating intercropping, or okay na, tapos na tayo dito? Ayan. So okay ka naman na, sir. Ayan. Ayos na si sir. Ayos na si sir. So, nabanggit na ni sir yung mga dapat malaman ng ating mga Coco Friends. Yan, dyan sa Aurora. Hindi lang syempre sa Aurora, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, ng region na nagbabalak magkaroon ng coconut farm or ng magsisimula pa lang sa pag-i-intercrop. Ayan. So, kung may mga katanungan po kayo at gusto nyo magkaroon ng mga additional crop or mag-intercrop sa inyong mga farm, ay pwedeng tawagan kayo, sir. Tama ba? Yes po. Ayan. So, pwedeng kayong lumapit sa inyong mga municipal agriculturists or sa pinakamalapit na munisipyo, and for sure, yan ay idudulog ng ating mga kanya-kanyang munisipyo sa ating Department of Agriculture Regional Field Office 3. Ayan. So, maraming salamat po, sir, sa pagbabahagi ninyo na patungkol dito sa ating CFIDP Program Component 4 na isa sa nakapaloob dito ay ang intercropping technology. So, maraming salamat po, Thank you po, sir, sa nakakabusog na informasyon patungkol sa intercropping, na kung saan talaga ay nakapulot na naman sila ng kaalaman, especially sa ating mga participant at mag-aaral mula sa probinsya ng Aurora. Kaya kayo po ay nakatutok at nakikinig, sana po marami po kayo na take down notes, kasi magagamit nyo po yan in following years or following days na maaari nyo maituro din sa inyong mga kapwa farmers or coconut farmers dyan sa probinsya ng Aurora. Ayan. So, maraming salamat po muli, sir. At yan po ang ating natalakay sa ating intercropping technology. So, wag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Masaganang Kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kukubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kukubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present! Masaganang Kukubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Nagbabalik po ang Masaganang Kukubuhayan na Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. At para sa mas maging engaging ang ating kada episode, nagbibigay tayo ng text question every episode. So dito malalaman natin kung sino ang nanonood at nakikinig sa ating programa. At para naman sa katanungan at kasagutan natin noong nakaraang episode, tama o mali? Ang katigang green dwarf ay hindi inirekomenda ng PCA bilang hybrid variety. So, ang sagot po dito ay, ang tamang sagot po natin ay mali. Ayan. Nakakalito, no? Yung tamang sagot mo mali. Ayan. So, ang katigang green dwarf po, ibig sabihin, ay inirekomenda ng Philippine Coconut Authority. Ayan, napakasigasig na sumagot ng ating taga-subaybay at tagapakinig dito sa ating programa. At ngayon naman po, para sa ating nakasubaybay ngayon, ay maaari pa rin kayo manalo ng 100 pesos
peso worth of load at isa lamang po muli ang aming pipiliin sa bawat episode. Random po ang aming kukunin ng mga mananalo base sa mga sumagot gamit ang text message. At para naman po sa text question natin ngayong episode, ano ang unang pattern sa pagtatanim ang binanggit ng ating resource person? Lilinawin ko po, dalawa po ang nabanggit, ngunit ano lamang po ang unang pattern sa pagtatanim ang binanggit ng ating resource person? Ayan. So, para isend ang inyong sagot, i-text lamang ang buong pangalan, space, edad, space, address, space, ang inyong kasagutan at isend sa numero 0992-991-8235. So, ulitin ko pa ang katanungan, ano ang unang pattern na binanggit ng ating resource person? So, ito po yung pagtatanim sa intercropping, ano po. So, ayan. Ayan nga sa ating mga tagapanood, 1 oras na hitik ng impormasyon ang ating pinagsaluhan ngayong ikasiyam ng episode. Ayan, hanggang sa susunod na episode po, magsama-sama tayong muli sa oras na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dingalan. Muli ako po ang inyong radio teacher Jello. At ako naman po ang inyong radio teacher Mehmet. At ito po ang masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magandang buhay! Magandang ani, Central Luzon, Buhay na buhay. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP.